Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and isang makabuluhang talakayan na naman ang ating pag-uusapan sa araw na to ng Huwebes. So kanina ang unang bumungad po sa atin ay ang kanta or song ng Ben and Ben na talaga naman pong nagpayanig sa buong studio po ng Itbulaga. Grabe yung pagtanggap ng mga legit Dabarkads doon. Talagang tilian sila mga Kadabarkads dahil sa mga love song na kinakanta po nitong Ben and Ben. Para bang nabuhay no yung mga pusong ligaw and yung mga pusong hindi na po umiibig dyan, talagang tumibok kanina mga Kadabarkads dahil dito sa special guest ng Itbulaga, walang iba kundi ang Ben and Ben. So nag-promote na din po sila ng kanilang mga upcoming event mga Kadabarkads, kaya naman suportahan din natin yan, okay? Samantalang kanina naman mga Kadabarkads ay muli na naman pong inanunsyo ni Bossing Vic Sotto ang mangyayari, first time mangyayari in 46 years mga Kadabarkads. Ano ba itong dapat nating abangan sa Sabado? Walang iba kundi po ang Sugod Campus mga kapatid. At alam nyo ba mga Kadabarkads, meron agad itong 6 na sponsors. So ano ba yung mga sponsors na yan para po sa Sugod Campus mga kapatid ng programang Itbulaga? Andyan po ang Birch Tree Fortified, CDO, Hamburger or Ulam Burger, ang Paji Bar, ang Sulfur, at etong Oishi Crackling sa tangpanghuli ay ang EO Executive Optical. So, 6 na po yung sponsors ng Sugod Campus mga kapatid, and possible na mas madagdagan pa po ito sa mga susunod na araw. So, sino po ang nanood ng Itbulaga mga Kadabarkads? Comment nga kayo dyan sa comment section. So, kung nanood kayo, nakita nyo po ba itong nakita at napansin ko kanina na maging ang mga construction worker ay nabidyuhan po ng cameraman po ng Itbulaga. So, eto nga, talagang nakikisaya sila kahit work nila. Talagang nanonood po sila ng Itbulaga. Nakakatuwa lang, no? Dahil talaga namang maging sila, hindi po pinapalagpas ang mga ganitong ganap pag Itbulaga na po ang nasa kanilang barangay. Sayang nga lang no, may trabaho sila, hindi sila po pwede na makapila dito sa Sugod Bahay mga kapatid. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa case na Pepsi Paloma. Sa nakaraang update natin mga Kadabarkads ay natalakay natin ang bagong lumutang na kalaban po ng TBJ. Walang iba kundi po itong si Abner Apuwang. So ito po pala ay isang retired na pulis. At napanood nga po natin sa video na tila baga hinahamon niya po ang trio. Sabi niya matanda na daw si Apuwang pero tatama daw itong kamao. Ewan ko kung sino po ang sinasabihan niya nito mga Kadabarkads. So sabi niya, nilapitan daw po siya ng ina nitong si Pepsi Paloma at tinanong kung naisampa na daw po ang kaso. Pero paglilinaw lamang, hindi po siya ang nag-imbestiga sa kasong ito. Katulad na lamang naging komento ng isang netizen. Binasa niya lang sa balita, hindi niya personal na imbestigahan. Kahit yung nanay hindi alam tunay na nangyari. Repair niya lang sa prosecution, hindi niya naman tinulungan yung nanay, pati yung age ng G, mali pa. Nagpa-interview, sabay sabi wag na daw pag-usapan. So, eto po kasi yung sinabi ni Apuwang. Mahaba istorya, ayoko na lang pag-usapan. Ano ba yan, Mr. Apuwang? This is the right time. Mainit na mainit. May edad na din po kayo. Kailan pa pag-uusapan yan? Kung kailan topic yan? Kung kailan parang darating ang moment mo about this sessional issue, tapos bibirada ka ng mahabang istorya, ayoko na lang pag-usapan. Anong nangyari daw sa'yo, Mr. Apuwang? So, kung may alam siya, edi sabihin niya po ito, hindi ba? Sabi pa ng isang nagkomento, tay, alam mo pala bakit nung nabubuhay pa si Paloma, bakit hindi ka lumutang? Nung nagsampa siya ng kaso, kung ako sa'yo, tayo nananahimik ka na lang dahil napakahirap o mabigat ang pagbibintang ng krimen na wala ka namang sapat na ebidensya. Sa tingin mo, tatanggapin sa korte ang sinasabi mo? Huwag ka nang gumawa ng papel
patay. So isa po pala siyang pulis, mga kadaberkads. Etong panibagong kalaban ng Tito Vic and Joey. So base sa mga video niya na napanood ko, mga kadaberkads, parang kiniklaim niya na may alam siya sa nangyari po dito kay Pepsi Paloma. So ang labanan kasi ngayon, mga kadaberkads, hindi yung basta may alam ka lang, dapat meron ka ding pruweba. Dapat may evidence ka din na maipapakita. Hindi yung daldalang, salita lang kasi walang maniniwala sa'yo, hindi ba? So, itong interview po ni Apuang, mga kadaberkads, ay halos magti 300k views na po. So, alam ko marami nang nakapanood nito at hopefully ay mapanood din po ng TVJ ang tungkol dito. Samantalang isang abogado naman ang nagbigay ng statement tungkol dito sa Pepsi Paloma movie ni Daryl Yap. Ito pong statement na to ay mula po kay Attorney Edward P. Chico. Sabi niya, Daryl Yap is not by any stretch of the imagination a prolific director. He may even be mediocre at best, but he always finds judicious ways to stay relevant by venturing into controversial themes and stories that seek critically provoke and intrigue. A cloud chaser, through and through, he has practically made a living out of his disingenuous take on relevant issues of the day through his movies. His latest film, The Aura Pepsi Paloma, is no exceptional. Here he attempts to resurrect an issue that obviously has no closure but at the same time has already been mooted by both time and circumstances. So the intention to bring this up become highly suspect considering that there is no way the truth can truly be ferreted out. It's not like it's a case that has been decided by the court or the person concerned remains living and therefore could validate her own story. Sabi pa po niya dito, so it would be better to leave it at the since nobody really knows the truth. Yes, walang may alam ng katotohanan. But if Daryl Yap really wants to dig into this, he could have made a documentary movie instead sans opinions and interpretation. Yes, ganun lang sana yung ginawa niya, di ba? Documentary. By infusing his own personal take through addition of unverified fact for dramatic effect. He may unwittingly cause more harm than good. Yes, tama po si attorney. Sabi pa dito, if that happens, he is not only exploiting the memory of a person who had long been dead, but is also unfairly tarnishing the image of certain individuals who remain to be presumed innocent. If that is not the R in a very loose sense, I don't know what is. So, ayan, napakalinaw, mga kadaberkads, ng sinabi po ni Attorney Edward P. Chico. 'Di ba? Paano naman yung mga inosente? Tulad po ni Bossing Vic Soto. 'Di ba? Patuloy po na inuulan ng intriga dahil diyan sa Pepsi Paloma na intrigang yan. Wala naman pong katotohanan. So basag na basag itong direktor dahil sa sinabi po or sa inilabas na statement ni Attorney Edward P. Chico. Dapat niya pong isaalang-alang yung mga taong masasagasaan niya, 'di ba? Sana hindi na lang ganito movie, documentary na lang. So, agree ba kayo dito, mga kadaberkads? Please comment down below and let me know your opinion, okay? Samantalang kakapasok lamang na balita, mga kadaberkads, si Alden Richards po ay nasa TV5. Makakasama niya po etong si Sandy. So, abangan natin yan, mga kadaberkads, okay? Dahil si Alden nasa TV5. So, hanggang dito lang po update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.